4 na taon ng biyudo si Eric at 4 na taon na rin ang anak niyang si Erica. Namatay kasi ang kanyang asawa pagkasilang sa kanilang anak. May sakit sa puso si Elaine at hindi niya kinaya ang panganganak kaya naman kaagad din itong binawian ng buhay. Ni hindi man lamang niya nakita ang kanyang anak. Dahil doon ay parang gumuho ang mundo ni Eric nang malaman mula sa mga doktor na wala na ang kanyang asawa. Nagwala pa siya sa ospital at sinabing hindi yun totoo. Pero kahit maglulupasay pa siya, ay wala na siyang magagawa pa dahil wala na ang kanyang asawa. Pero sa pagkawala ni Elaine, ay may pumalit naman sa kanya. Ang anak nga nilang si Erica. Mahirap para kay Eric ang maging single father, lalo na't may trabaho siya. Isa siyang nurse sa private hospital. Mabuti na lamang at nariyan ang kanyang mga magulang at biyanan na nag-aalaga sa bata. Pero dahil matatanda na rin ang mga ito, ay napagdesisyonan ni Eric na kumuha ng magiging yaya ng kanyang anak. Pero habang lumalaki ang bata ay nakikita niyang naghahanap ito ng kalinga ng isang ina. Dahil mama ang tawag nito sa kanyang yaya at kahit sa kaninong babaeng makita nito. 2 taon na si Erica nang mag-umpisang tawagin niyang mama ang kanyang yaya Jenny. Okay lang naman na yun kay Jenny dahil parang anak na rin naman ang turing dito sa kanya. Pero nang mabuntis ito, ay kinakailangan niya ng mag-resign. Kaya naman napilitang maghanap ulit ng panibagong yaya itong si Eric. Pero ang hinahanap niya ay yung marunong talaga sa bata, lalo na't 4 na taon na si Erica at sobrang likot nito. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Nurse Eric? Bakit ba kasi yaya pa ang hinahanap mo? Bakit hindi na lamang magiging nanay ng anak mo ang hanapin mo? Sad ng kapwa niya nurse na si Joseph. Ayoko. Wala pa sa isip ko ang magkaroon ng asawa ulit. 4 na taon pa lang mula nang mamatay ang asawa ko. At hanggang ngayon ay narito pa rin yung sakit at pangungulila ko sa kanya. Saka baka mamayang mapangasawa ko kagaya ng madrasta ni Cinderella. Di kawawa naman ang anak ko. Buti sana kung mamahalin din niya ang anak ko kagaya ng pagmamahal niya sa akin. Tugon nga ni Eric. Marami yan. Hindi naman lahat ng babae kasing ugali ng stepmother ni Cinderella, no? Basta't maghintay ka lang ng babaeng mamahalin pati ang anak mo. Balay mo, makilala mo siya mamaya o bukas o kaya ay sa susunod na araw. Hay nako, puro kalokohan ka talaga. Sige na, pupuntahan ko pa ang pasyente ko at papainumin ng gamot. Ako rin pala. Sige, kita-kits na lang mamaya sa nurse station ha. Sabay kaway nga ni Nurse Joseph kay Eric. Habang papasok na nga sa kwarto ng pasyente si Eric, ay nagring ang cellphone niya at ang kanyang ina ang tumatawag. Kaya naman kaagad niya na itong sinagot at baka patungkol ito sa kanyang anak. Hello, Mami. Bakit po? Kaagad niyang tanong dito. May bagong yaya na si Erica. Balita ng kanyang ina mula sa kabilang linya. That's good news po. Ilang taon? 22. Saka dalaga pa. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Para mas magtagal kaysa yung may asawa niya. Yes po. Sige po, Mami. Thank you po ulit ha. Ilang oras na lang din po ay uuwi na rin po ako. Sige anak, mag-ingat ka ha. Nang matapos nga niyang painumin ng gamot ang dalagang pasyente niya, ay kaagad din siyang lumabas hanggang sa sumapit na nga ang oras ng out niya. Dumaan muna siya sa Pure Gold upang bumili ng gatas at iba pang mga pangangailangan sa bahay. Kahit 4 na taon na ang kanyang anak, ay dumidede pa rin ito sa feeding bottle. Sanay na sanay sa Eric na maggrocery dahil mula nga nang mamaya pa ang kanyang asawa, ay siya na ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Hindi rin naman gaanong malaki ang sweldo niya bilang nurse. Sapat lang rin para sa kanilang mag-ama. Kaya naman tumutulong sa pagpapasweldo noon ang kanyang mami kay Jenny. Gusto ng kanyang ama na balang araw ay siya ang mag-manage ng kumpanya. Pero mas gusto na Eric na maging nurse kaysa magpatakbo ng kumpanya. Dahil nag-iisang anak lamang siya, ay walang ibang mamamahala ng kumpanya balang araw. Kaya alam niyang iiwan niya rin balang araw ang pagiging nurse at mamamahala ng kumpanya. Inilagay na nga niya sa kotse niya ang kanyang mga binili at dumiretso ng umuwi. Pero bago siya lumapit sa kanyang anak, ay naligo muna siya dahil nga may mga sakit ang nakakasalumuha niya sa araw-araw. Pagkalabas niya ng kanyang kwarto, ay kaagad na sumalubong ang kanyang anak at kaagad nga itong binuhat at hinalikan. Kamusta ang baby ko?
Okay lang po. Malambing na tugon nito at napatingin nga si Eric sa bagong yaya nito. Halos hindi maalis ang tingin niya sa dalaga dahil napakaganda nito kahit simpleng babae lamang at walang makeup. Sir, pinapasabi po ng mami mo na bukas na raw po ulit siya babalik. Saad nga ng bagong yaya ni Erica. Daddy, she's my mama. Saad naman ng 4 na taong gulang na bata, kaya naman napalunok na lamang sa Eric. Ngumiti naman ang dalaga at bahagyang napayuko. Pasensya ka na kung tinatawag ka niyang mama. Ganito kasi siya sa lahat ng makita niyang babae. Mama ang tawag niya, maging sa dati niyang yaya. Okay lang sir, medyo nagulat nga lang po ako kanina nung ipinakilala ko ng mami mo sa kanya kasi tinawag niya po akong mama. Pero ipinaliwanag na po sa akin ng mami mo kaya okay lang po sa akin. Salamat. Ano nga palang pangalan mo? Aliyah po sir. Okay. Siya nga pala. Ikaw na ang makakatabi niyang matulog. Doon ka matutulog sa kwarto niya. Sa kwarto po niya? Oo. Hindi ba nasabi sa'yo ni mami? Hindi po eh. Yay! Katabi ko si mama sa room ko. Masayang sambit naman ni Erica at bumaba ito mula sa pagkakabuhat kay Eric at lumipat kay Aliyah. Pagtulog siya, maglinis-linis ka lang dito. About naman sa pagkain, ako na ang nagluluto sa umaga. Kasi sa tanghali hanggang gabi nagpapadala si mami ng pagkain dito. Damit lang rin na Erica ang lalaban mo dahil ako naman ang naglalaban ng damit ko. Minsan ay pinapalaban ni mami. Okay sir, noted po. Sige, ako na muna ang bahala sa anak ko ha. Baka may gagawin ka pa para sa sarili mo eh. Salamat po sir. Talagang mabait sa Eric kahit sa mga kasambahay ng kanyang mga magulang. Laki sa marangyang pamumuhay sa Eric, pero kailanman ay hindi niya itinuring na ibang tao ang mga kasambahay nila dahil ang turing niya sa mga ito ay isang pamilya. Siya na rin ang nagpatulog kay Erica at nang makatulog na nga ito ay dinala niya na ito sa kwarto at ibinilin kay Aliyah. Sa susunod na buwan ay ipapasok niya na ito sa daycare at si Aliyah nga ang magbabantay. 7 buwan na lamang at maglilimang taon na rin ito kasabay ng death anniversary ng kanyang asawa. Imbes na maging masaya siya tuwing sasapit ang kaarawan ng kanyang anak ay nagiging kabaliktaran niyon dahil mas lalo siyang nanulungkot at nananariwa sa kanya ang sakit na naramdaman niya nang iwan sila nito. Walang araw at gabi na hindi niya ito naaalala at tanging pag-inom ng isang bote ng alak ang kanyang nagiging pangpatulog sa gabi. Nagtungo siya sa kusina upang kumuha ng isang bote ng alak at sakto naman na naroon si Aliyah at umiinom ng tubig. Nginitian na lamang niya ito at kumuha ng alak sa rep at kumuha naman ng yelo sa freezer. Iinom ka sir? Tanong ni Aliyah. Oo, isa lang. Ganito ako gabi-gabi. Naging sleeping pills ko na. Nakangiti niyang tugon sa dalaga. Pero masama po ang alak, hindi ba? At alam ko pong, alam mo yan. Ngumiti lamang ulit si Eric sa dalaga at tinalikuran na rin ito. Napatakip naman sa bibig si Aliyah matapos siyang talikuran ni Eric. Naku po, ano ka ba naman kasi self? Bakit mo naman kasi sinabi yun kay Sir Eric? Nakakahiya. Baka isipin niya ipakilamerang koka ka. Hay nako. Wika niya sa kanyang sarili at sinundan si Eric na nagtungo sa living room. Sir? Aniya sabay kagat ng ibabang labi. Yes, Aliyah. Bakit? Gusto ko lang pong mag-sorry sa sinabi ko kanina. Sorry po talaga. Hindi ko po sinasadyang sabihin yon. Sorry po. Paulit-ulit na paghingi ng tawad ng dalaga kay Eric. No, it's okay. Tama ka naman sa sinabi mo eh. Masama talaga ang alak sa kalusugan. Pero matigas ang ulo ko eh. Ito na lang kasi talaga ang nakakapagpatulog sa akin. Ihiya konti, tapos makakatulog na. Bahalang araw siguro, kapag tanggap ko nang wala na ang asawa ko, ay maalis ko na rin ang pag-inom gabi-gabi. Tugon naman ni Eric. Halika, samahan mo muna ako. Kailangan din kitang makilala. Nanlaki naman ang mga mata ni Aliyah at nag-aalangan na umupo sa gilid ni Eric. Lalo na't silang dalawa lamang. Babae siya at lalaki ito, tapos umiinom pa ng alak. Huwag kang maalangan sa akin. Wala akong gagawing masama sa'yo. Nakangiting saad nga ni Eric. Opo. Napopo nga siya sa couch na nasa tabi ng sopa kung saan nakaupo si Eric. Sabi ni Mami, 28 ka na?
Totoo ba yun? Yes po. Kaka-28 ko lang po kahapon. Tugon nga ni Aliyah. Ay wow, belated happy birthday ha. Pero kung titignan ka, parang nasa 23 or 24 ka lang. Salamat po. Malate po kasi ako kaya ganoon. Buti pinasok mo ang pagyayaya. Sales lady po ako dati sa department store. Pero nung nagsara po yung mall, ay nawalan po ako ng trabaho. Hindi naman po kasi ganoon kadali na makahanap ng trabaho. Kaya't nung malaman ko po sa kapitbahay namin na may nagpapahanap ng yaya, ay nagpresenta na po kaagad ako. Kasi hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho dahil nagme-maintenance po ang nanay ko. May high blood po kasi siya eh. 6 kaming magkakapatid at panganay po ako. 8 taon naman po ang bunso namin. Napatangu-tangu naman si Eric sa ikinuwento ni Aliyah. Nakakabilib ang kagaya mo. Breadwinner ka pala. Bahalang araw ay makakaahon na rin kayo sa kahirapan at kikinhawang pamumuhay nyo kasi masipag ka at mapagmahal na anak. Salamat po sir. Sige po, puntahan ko na po sa kwarto si Erica. Sige. Tugon naman ni Eric. Habang tumatagal ay nakikita ni Eric kung gaano kagaling ang mag-aalaga si Aliyah. Parang tunay na mag-ina ang dalawa kapag magkasama. Kakauwi lamang niya galing ng ospital at hindi na malaya ng mga ito ang kanyang pagdating. Pinagmamasdan lamang niya ang dalawa habang masayang nakikipaglaro sa Erica kay Aliyah. Bigla niya tuloy naalala ang asawa niya na ganito rin siguro kasaya kung nabubuhay pa ito at kung nakita nito ang kanyang anak. Hindi na tuloy niya namalaya ng pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang mukha. Nang biglaang mapadpad ang tingin sa kanya ng dalaga, kung kaya't mabilis siyang umiwas ng tingin dito. Inginuso naman ni Aliyah kay Erica ang kanyang daddy, kaya naman kaagad na tumayo ang paslit at lumapit kay Eric. Teka sandali, mamaya pa pwedeng yumakap kay daddy baby ha, kasi hindi pa ako nakakaligo. Okay po. Magalang na tugon naman ni Erica sa kanyang ama. Ngumiti naman si Eric kay Aliyah bago ito umakyat sa kanyang kwarto upang doon maligo. Mama, bakit hindi kayo nahag ni daddy? Tanong na Erica kay Aliyah. Kaya naman napalunok na lamang siya. Bakit nga ba siya yayakapin ng ama nito? Gayong wala naman silang relasyon. Kahit 4 na taon pa lamang ito, ay talaga namang bibo at matured kung mag-isip. Kasi, hindi pa naliligo ang daddy mo, kaya siguro mamaya niya na ako ihahag. Tugon na lamang niya sa bata upang hindi na ito magtanong pa. Okay po mama, tara po, laro po ulit tayo. Nakakaisang buwan na si Aliyah sa trabaho nang dumating ang biyanan at bayaw ni Eric upang bisitahin ng bata. Ngunit laking gulat na lamang ng mga ito nang marinig nilang tinawag na mama ni Erica si Aliyah. Sandali, bakit ka tinawag na mama ng apo ko? Naglilibin na ba kayo ni Eric? Tanong nga ng ina ni Aline. Nabiyanan nga nitong si Eric. Naku hindi po, sabay sulyap niya kay Erica. Bakit ka nga tinatawag na mama ni Erica? Kasi po, sabi ni sir sa akin, lahat daw po talaga tinatawag niyang mama, maging ang dati niya pong yaya. Tugon ni Erica. Oo nga naman ma, hindi ba't mama rin ang tawag ni Erica kay Jenny? Saad naman ni Leo. Mama ko rin po siya. Anas naman ng bata at lumapit sa tabi ni Aliyah. Di po ba mama kita? Asawa ka po ni daddy? Pare-pareho nga silang natigilan dahil sa sinabi ni Erica. No sweetheart, hindi siya ang tunay mong mama. Ang mama mo ay nasa... Ma, enough. Pagsaway naman kaagad ni Eric. Nakakalabas lamang mula sa kusina. But why Eric? She deserved to know the truth na ang anak ko ang tunay niyang ina. Sigaw nga ni Adelaida kay Eric. My God, ma, talaga bang kailangan mong sumigaw sa harapan talaga ng bata? Bakit kasi kailangan mong ilihim sa apo ko ang totoo na ang mga nag-aalaga lamang sa kanya ay mga yaya lang niya? Hayaan niyo na po sanang sa tamang panahon ko na lamang po sabihin kay Erica ang totoo. Ang bata pa po niya at hindi niya pa po nauunawaan ang lahat. May point naman si Kuya Eric mama. Minsan na nga lang tayo makalibot dito sa kanila. Magkaaway pa ba kayo? Saka mukhang masaya naman si Erica na tinatawag niyang mama ang yaya niya. Mas okay na yon kesa naman malungkot yung bata. May tamang panahon at pagkakataon naman para sabihin sa kanyang katotohanan. Saad naman ni Leo at hinawakan pa ang balikat ng kanyang ina at humingi ito ng tawad kay Eric. Huminga naman ng malalim ang biyanan ni Eric. Saka ito humingi rin ng tawad sa kanya. Samantalang sa Erica naman ay mahigpit na nakayakap kay Aliyah habang buhat niya ito. Umuwi rin naman ang biyanan at bayaw ni Eric. Kinagabihan ay nag-iwan ng pera para sa bata. Dahil sa makalawa ay papasok na ito sa eskwelahan. Pinapatulog na nga ni Aliyah sa Erica sa kwarto nang sumilip doon sa Eric. Bagong ligo lamang ang dalaga at nakashort lamang ito.
kaya naman kitang-kita ni Eric ang napakaputi at napakakinis na hita nito. Sanay naman siyang makakita ng mga hita pero bakit pagdating kay Aliyah ay para bang hinahatak siya ng kanyang mga mata na titigan iyon. Iniling-iling na lamang niya ang kanyang ulo upang maalis sa kanyang isip na baka may namumuo na siyang pagtingin sa dalaga. Sir, pagtawag sa kanya ng dalaga, na kinagkulat pa nga niya. Kanina pa po ba kayo dyan? Pasok po kayo. Ngumiti lamang siya ng tipid at pumasok nga sa loob. Sinisilip ko lang sa Erica. Natutulog na pala siya. Sad ni Eric at naupo sa paanan ng kanyang anak. Opo, kakatulog lang po niya sir. Ikaw rin matulog ka na. Humalik lamang si Eric sa kanyang anak at lumabas na rin ito ng kwarto. Paglabas nga niya ay sandali pa siyang natulala. Ramdam niyang may kakaiba na siyang nararamdaman sa tagapag-alaga ng kanyang anak. No, hindi pwede to. Bakit ganito yung nararamdaman ko? Mali ito. Saka imposible namang magkagusto rin sa akin si Aliyah. May anak na ako. Siyempre ang kugustuhin nun ay binata pa. Teka, nagkakagusto na ba talaga ako sa kanya? Nagugulo ang tanong niya sa kanyang isipan at nilingon pa ang pinto ng kwarto na isinara niya kanina paglabas. Wala siyang balak na uminom ngayon. Pahinga muna siya sa pag-inom ng alak. Umakyat na siya sa kanyang kwarto at pagpasok sa loob ay kaagad na nagpatibual sa kanyang kama habang nakatitig sa kisame at walang ibang laman ng kanyang isipan kung hindi ang dalaga. Pumangon siya mula sa pagkakahiga at nilamukos niya ang kanyang mukha. No, Eric. Hindi ka dapat magkagusto sa kanya. Mali. Maling-mali. Sigaw niya. Wala namang makakarinig sa kanya dahil nag-iisa lamang siya sa kwarto. Muli siyang nagpatibol sa kama at umayos na ng higa. Pakiramdam niya'y mababaliw na siya dahil sa naglalaban ng kanyang puso at isip hanggang sa tuluyan na nga rin siyang nakatulog. Advance happy birthday, sir. Pagbati ni Aliyah kay Eric nang makita niya ito sa sala na umiinom na naman ng alak. How did you know that? Nagtatakang tanong ni Eric. Sinabi po sa akin ng mami mo. Saan ka po magsa-celebrate? Dito po ba? Or sa kanila? Ngumiti lamang ng tipid sa Eric at umiling-iling ito. Hindi na ako nagsa-celebrate ng birthday ko mula nang mawala si Elaine. Tugon naman ni Eric sa dalaga. Ganun po ba, sir? Sorry po. It's okay. Pero naghahanda pa rin naman si na mami kahit sinasabi kong ayokong mag-celebrate ng birthday ko. Tumangutango naman si Aliyah at may bigla siyang naisip. Kumusta nga pala si Erica sa school? Hindi ba siya umiiyak? Okay lang po siya at hindi po siya umiyak. Saka kahit first day of school pa lang po ay may friends na po siya kaagad. Namana niya sa akin ang pagiging friendly niya. Thank you sa pag-aalaga sa anak ko ha. Sana ay magtagal ka rito kasi napamahal na sa iyo ang anak ko eh. Sigurado kong malulungkot siya kapag umalis ka. Mukhang mahirapan na nga rin po akong umalis sir eh. Kasi napamahal na rin po ako kay Erica. Yung feeling po na parang totoong anak, yung turing ko po sa kanya. Sorry po hindi ko po intensyon na. Naputo lang sasabihin niya nang magsalita ka agad sa Eric. Shh, okay nga yun eh. Namahal mo yung anak ko. Thank you so much Aliyah sa pag-aalaga at pagmamahal sa kanya. Sobra akong naaawa sa anak ko kasi hindi man lamang niya naranasan na maalagaan siya ng kanyang mami. Ang hirap makitang uhaw yung anak ko sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina at hindi na nga napigilan ni Eric na mapaluha dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Tahan na sir, someday makakahanap ka rin po ng babaeng mamahalin mo at mamahalin na rin po si Erica at ituturing na parang tunay na anak. Sana nga Aliyah, yun din ang gusto ko para sa anak ko eh. Saka nga siya tumayo, ngunit bigla siyang nahilo. Mabuti na lamang at maagap siyang naalalayan ni Aliyah. Napasandal nga ang kanyang ulo sa balikat nito. At dahil malaking tao si Eric, ay nawala na ng balanse si Aliyah kung kaya naman tuluyan silang bumagsak sa sofa. Nanlaki naman ang mga mata ni Aliyah dahil sa naging posisyon nilang dalawa. Kaagad na tumayo si Eric kahit nahihilo pa siya dahil ang awkward ng posisyon nila. Nasa ilalim kasi ang dalaga, samantalang sa Eric naman ay nasa ibabaw niya. Sorry, utal na paghingi ng tawad ni Eric at tinulungan niyang bumangon ng dalaga. Nakakadalawang bote na kasego ng alak. Kaya siguro nahilo na ako. Magpahinga ka na po, sir. Magpapahinga na rin po ako. Anas ng dalaga at kaagad na itong tumalikod kay Eric. Sana hindi ka galit sa akin. Sad na Eric kung kahit napalingon sa kanya si Aliyah. Hindi po ako galit. Bakit naman po ako magagalit? Pahinga ka na, sir. Good night po. Good night sa'yo, Aliyah. Hanggang sa paghiga nga ni Eric ay si Aliyah ang naiisip niya. Mas lalo tuloy siyang mahihirapan na alisin ito sa kanyang isipan. Dahil sa mga nangyari
Halos maglapat na kasi ang kanilang mga labi. Mabuti na lamang at kaagad din niyang naiangat ang kanyang mukha. Dahil kung naglapat nga ang mga labi nila, ay baka mailang ito sa kanya at humantong sa pag-alis ng dalaga. Kaya kahit alam na niya sa kanyang sarili na gusto niya na ang dalaga, ay hindi niya magawang aminin dito dahil natatakot siyang ma-reject o hindi kaya iiwan sila nito. Ganon din naman si Aliyah na paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang naganap kanina. Hala, ano tong nararamdaman ko? May gusto na ba ako kay sir? Tanong niya sa kanyang isipan at bumaling sa kanyang kanan. Kaya naman napagmasdan niya ang maamong mukha ng bata na mahimbing na natutulog. Kamukhang kamukha mo ang daddy mo. Maganda ka, tapos gwapo naman siya. Pero ano naman itong nararamdaman ko para sa daddy mo? Hindi to pwede kasi yaya mo lang ako. Hindi ako ang tunay mong mama, saka never yun na magkakagusto sa akin. At isa pa, mahal na mahal niya yung mami mo. Kaya hanggang crush lang talaga ako. Kinaumagahan ay masakit ang ulo ni Eric. Inaantok pa rin siya at halos ayaw ng katawan niyang gumalaw. Ang sama ng pakiramdam ko, daing niya at napalamuko sa kanyang mukha. Kahit nang hina ay pilit pa rin siyang bumangon sa kama. Nagmumug lamang siya at lumabas na ng kwarto at nagtungo sa kusina para magtimpla sana ng kanyang kape. Ngunit napahinto siya sa paglalakad nang makitang naroon si Aliyah. Nahihiya siyang magpakita rito dahil hindi pa siya naghilamos. Pero teka, bakit ko naman kailangang mahiya? Hindi naman nakakahiya na wala pa akong hilamos ha. Wika niya sa kanyang sarili at tumuloy nang magtungo sa kusina. Good morning. Pagbati niya sa dalaga pero kaagad rin siyang umiwas ng tingin dito. Kayo pala sir, good morning din po. Kamusta po pala ang pakiramdam mo? Ako na po ang magtitimpla ng kape mo. Hindi na. Ako na Aliyah. Magtitimpla rin naman po kasi ako ng kape ko. Kaya ako na lamang po ang magtitimpla ng sayo. Hindi naman nakipagpilitan pa sa Eric. Hinayaan niya na lamang ang dalaga na ipagtimpla siya nito ng kape. Sumandal na lamang siya sa lababo at pinagmasdan ng dalaga. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay kaagad din siyang umiwas ng tingin. Ito na po ang kape mo sir. Sabay abot nito ng kape sa kanya. Salamat. Nakangiting tugon naman niya. Ako na po ang magluluto ng almusal sir. Halata pong masama ang pakiramdam mo eh. Siguro po hangover yan. Malamang nga, pero kahit masama ang pakiramdam ko, kailangan ko pa rin pumasok eh. Saka, kasalanan ko to. Lasing ko kasi ako eh. Hindi naman po pero, bakit niyo po pipiliting pumasok pa rin ng ospital? Hindi po ba pwedeng magpaalam ka na lamang po na hindi ka makakapasok? Kaya ko to. Total 8 hours lang naman. Madali namang lilipas ang oras tapos pag uwi sa ka na lamang ako magpapahinga. Sige po, ikaw po ang bahala. Bukas na po ang birthday mo. Advance happy birthday po ulit, sir. Ngumiti na lamang sa Eric at lumabas na ito ng kusina habang dala niya ang kanyang kape. Hello, Daddy! Pagbati ng kanyang anak at akmasa na itong tatakbo patungo sa kanya. Ngunit kaagad niya itong sinenyasan at baka matapunan ito ng kape. Good morning, baby girl. Kamusta naman ang tulog ng anak kong maganda? Tanong nga niya rito. Okay lang po. At lagi po akong okay, Daddy. Kasi katabi ko po si Mama gabi-gabi sa pagtulog. Sana po ay kasama ka na rin namin ni Mama sa room ko. Doon ka na po matulog. Nagkatingin na naman sila Eric at Aliyah at sabay pang natawa. Kaya naman labis na nagtaka si Erica. Bakit po kayo tumatawa? Inosenteng tanong nito. Wala baby. Masaya lang kami. Sige hayaan mo next time. Tatabi ako sa inyo ng mama mo sa pagtulog. Natuwa naman ang bata ngunit napataas naman ang kilay ni Aliyah sa itinugon ng kanyang boss. Pinilit nga ni Eric na pumasok sa trabaho kahit masama ang pakiramdam niya. Uminom na lamang siya ng gamot upang maging maayos ang pakiramdam niya. Kalalabas lamang niya ng kwarto ng pasyente nang makasalubong niya si Nurse Joseph na may dalang kape. Nurse Eric, sakto, kape ka muna. Sabay abot nito ng kape sa kanya. Sandali pa niya itong tinitigan at napangiti na lamang dahil may naalala siya. Kape lang talaga ang nagpapangiti sa mga kagaya mong single father, no? Napaangat naman ang tingin si Eric kay Nurse Joseph at hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis. Actually, nagkape na ako kanina bago pumasok. Ipinagtimpla ko ng taong nagpapangiti sa akin ngayon. Tugon naman niya kung kaya lumapad ang ngiti ni Nurse Joseph at halatang kinikilig ito. Wow! Finally! May magiging mama na si Erica. Sana nga, pero parang wala naman akong balak na sabihin sa kanya na nagugustuhan ko na siya. Alam mo yun? Sobra kasing komplikado ng sitwasyon eh. Grabe ka naman, Nurse Eric. Bakit mo naman nasabing komplikado? Biyudo ako, remember?
May anak, samantalang yung babaeng nagugustuhan ko, dalaga pa. Tugon nga ni Eric at umigop ng kanyang kape. Naku naman, yun lang ba ang ikinakatakot mo? Anong masama kung byudo ka? At anong masama kung may anak ka? Kapag ba may anak na bawal nang magmahal? O bawal nang mahalin? Tao ka lang, Nurse Eric. Kailangan mo ng babaeng magmamahal ulit sa'yo. At pati na rin sa anak mo. At huwag kang matakot na aminin sa kanya. Di kung ayaw sa'yo, saka mag-move on. Ganun na lamang yun kasimple. Kesa naman, itago mo na lamang yung nararamdaman mo para sa kanya, hindi ba? Di nakakapanghinayang din. Saka, baka pagsisiyan mo pa. Pero itong payo ko lang naman sa'yo, it's up to you kung susundin mo o hindi. Saka huwag mo siyang bibiglain. Like sasabihin mo kaagad na gusto mo na siya. Iparamdam mo muna. Sandali namang napaisip sa Eric. May punto ang kanyang kaibigang nurse. Salamat, Nurse Joseph. Tama ka. Ganon nga ang gagawin ko. Salamat sa tipa. Mukhang effective nga kapag ipaparamdam ko muna kaysa sabihin sa kanya kaagad. Sana nga gumana. Good luck. Sabay tapik pa ni Nurse Joseph sa balikat ni Eric. Kaya naman bago umuwi si Eric ay dumaan muna siya sa flower shop at pumili ng bulaklak na ibibigay kay Elia. Pag uwi nga niya ay iniwan niya ito sa sasakyan. Nahihiya kasi siyang ibigay ito mismo kay Elia. Nang makaligo nga siya ay tinawag niya ang dalaga at sinabing kunin ang bouquet of flowers sa loob ng sasakyan. Kaagad namang kinuha ni Elia ang susi sa kanya at nagtungo ito sa garahe kung saan naroon ang sasakyan. Pagkakuha nga ni Elia sa bulaklak, ay pinagmasdan pa niya ito at inamoy. Ang sarap namang makatanggap ng mga rosas. Siguro ibibigay niya ito sa mami niya. Wika nga niya sa sarili bago bumalik sa loob. Sir, heto na po yung susi at bulaklak. Yung susi lang ang sa akin tapos yung bulaklak sa'yo na. Nanlaki naman ang mga mata ni Elia at napatitig kay Eric. Po? Para sa akin po to? Pero bakit niyo po ako binibigyan ng bulaklak? May ano lang. Hindi nga malaman ni Eric ang itutugon niya sa dalaga. May bata kasing nagtinda niya sa akin. Sabi niya bilhin ko na. Pangbaon daw niya. Kaya binili ko na. Sayang naman kung itatapon ko lang, hindi ba? Pagsisinungaling nga ni Eric. Di sana po sa mami niyo na lamang ninyo po ibinigay. Hindi kasi siya mahilig sa bulaklak. Allergic siya sa rosas. Ayaw mo ba? Nayakap naman ni Elia ang mga bulaklak at sinabing gusto niya yon. Kaya lihim namang napangiti sa Eric. Thank you, sir. Sa edad ko kasing to, ngayon pa lang po ako nakatanggap ng bulaklak. Nangunot naman ang noo ni Eric. We, seryoso? Yung mga nanligaw sa'yo, yung boyfriend mo, hindi ka ba binibigyan ng bulaklak? Parang hindi naman ka panipaniwala. Natawa naman si Elia sa sinabi ni Eric sa kanya. Sabi ko kasi noon, sir, kapag manliligaw sila, dapat ay bigas ang dala nila. Practical kasi ako Pero may nagbigay rin naman sa akin ng bulaklak. Gumamela nga lang. Ang masaklap pa doon, halaman pa ng kapitbahay namin. Tatawa naman si Eric dahil palabiro rin pala ang dalaga. Pero tinanggap mo pa rin yung gumamela? Opo, sakto rin po kasi may piksa po ako nun sa tuhod. Yun ang pinangtapal ko. Gumaling nga kaagad The best talaga ang bulaklak ng gumamela. Lalo ngang natawa ng malakas sa Eric. Ginawa mo pala talagang gamot ang ibinigay niyang gumamela pero hindi naman halatang nagkapiksa ka sa tuhod. Biro lang po, hindi pa po ako nagkakaroon ng piksa Palabiro ka rin pala. Ngumiti naman si Elia at tumango ito. Opo, piloso po rin minsan. Thank you po ulit sa flowers You're welcome. Kinilig-kilig nga si Elia dahil nakatanggap siya ng bulaklak mula kay Eric. Pinagmasdan nga niya ito habang nakapatong sa ibabaw ng lamp drawer. Ini-imagine niya na sinasayaw siya ni Eric habang hawak-hawak niya ang bulaklak. Kissing Snow White, hindi mangyayari ang nasa imagination mo. Sigaw niya sa kanyang isipan at bumangon mula sa pagkakahiga. Naalala nga pala niyang magbibig pa siya ng gagawing cake para kay Eric. Kahit alam niyang hindi ito nagse-celebrate ng birthday, ay gagawan niya pa rin ito ng cake. Maingat nga siya sa pagkilos sa kusina upang hindi lumikha ng ingay. Pero naalala niyang matrabaho ang paggawa ng cake, kaya naman hindi na siya tumuloy na gumawa. Ibibili niya na lamang ito bukas, total ay may pera pa naman siya. Nang magising nga sila ni Erica,
ay inabangan na nila sa Eric sa labas ng pinto upang batiin ito. Tuwang-tuwa nga sila nang marinig nila ang pagpihit ng doorknob. "Happy birthday, Daddy!" Pagbati ni Erica at kaagad namang napatalikod si Aliyah nang makitang wala itong pang-itaas na suot at tanging boxer short lamang ang suot nito. "Wait lang anak," saad niya sa kanyang anak at muling isinara ang pinto upang magbihis. Paglabas nga niya ay naroon pa rin ang mga ito, kaya naman binuhat niya si Erica pababa ng hagdan at nakasunod lamang sa kanila si Aliyah. Hindi niya alam kung bakit hinihintay niyang batiin siya ng dalaga, ngunit hindi na talaga siya binati pa ni Aliyah. Kaya naman parang hindi kumpleto ang umaga niya. Maging ang kanyang mga magulang nga ay hindi man lamang siya tinetext o tinatawagan na para bang nakalimutan na kaarawan niya ngayon. Pagpasok nga niya sa ospital ay binati naman siya ng kanyang mga katrabaho, maging ng mga doktor na naroon. May mga natanggap din siyang regalo galing sa mga ito. Ngunit ang hindi alam ni Eric ay susurpresahin siya ng mga ito. Nauna na ngang nagpunta ang mami ni Eric sa bahay nila. May dala rin itong cake at ang mga paboritong pagkain ni Eric. Kaya naman hindi na ilalabas ni Aliyah ang binili niyang cake. Dahil maliit lang naman ito at nahihiya na siya. "Bakit wala pa ang anak ko? Hindi ba dapat ay nandito na siya ng ganitong oras?" Tanong nga ng mami ni Eric kay Aliyah. Maya-maya lang po ay nandito na rin po yun, ma'am. Baka po na traffic lang po. Gusto niyo po bang tawagan ko siya?" "Hindi na, Iya. Hintayin na lamang natin siya. Alam kong ayaw niya nang sineselebrate ang birthday niya. Pero ipinaghanda ko pa rin siya dahil minsan lang sumapit ang kaarawan sa loob ng isang taon. Alam mo kasi, Iya, sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkawala ni Aline. Sinabi kasi ng doktor noon na delikadong magbuntis si Aline dahil nga may sakit sa puso. Pero dahil may nabuo at si Erica nga yun, ay itinuloy ni Aline ang pagbubuntis niya. Saka hindi naman siguro na namatay talaga siya eh. Pero sadyang madaya ang mundo. Pagkatapos niyang mailuwal si Erica, nalagutan na rin siya ng hininga. Halos mabaliw ang anak ko sa pagkawala ng asawa niya. At hanggang ngayon ay hindi pa rin niya napapatawad ang kanyang sarili. Sabi ko nga sa kanya, huwag niyang sisihin ang sarili niya. Saka nandiyan naman si Erica, iniwang alaala ni Aline. Tanggapin na lamang niya na oras na talaga ni Aline. At kahit sisihin pa niya ng sisihin ang sarili niya, hindi na maibabalik pa ang buhay ng asawa niya. Grabe po pala yung lungkot at hirap na pinigdaanan ni Sir. Buti na lang po at nariyan si Erica para makayanan niya ang lahat. Tama ka dyan, Iya. Kaya kung may babae man na magugustuhan si Eric, ipupush ko talaga siya roon. Kasi gusto kong sumaya ulit siya. Pero sana yung matinong babae naman, yung mamahalin pati yung apo ko. Gusto ko yung mga kagaya mo. Namilog ang mga mata ni Aliyah sa huling sinabi ni Stella sa kanya. Po? Nakikita ko kung gaano mo kamahal ang apo ko. Saka, mama nga ang tawag niya sa'yo eh. Bakit hindi niyo na lamang totohanin ni Eric? Ma'am naman, nag-joke naman po kayo eh. Paano naman po naming tototohanin ni Sir? Hindi naman po kami nagpapanggap na mag-asawa ni Sir Eric. Nahihiyang saad ng dalaga. Hindi nga ba? Hindi ba't alam ng apo ko na mag-asawa kayo? Yun lang po yung akala ni Erica. Pero hindi po kami nagpapanggap na mag-asawa po kami, ma'am. Saka, hindi naman po yung tipo ko ang magugustuhan niya. Bakit naman hindi? Maganda ka, mabait, at higit sa lahat ay mabuti ang puso mo at mapagmahal ka. I like you for my son. Halo-halong emosyon nga ang nararamdaman ngayon ng dalaga. Hindi niya alam kung totoo ba ang naririnig niya o isa lamang itong imahinasyon. Nakakapagtaka na ang mayaman na kagaya nila ay gugustuhin na makatuluyan ng anak nila ang yaya lamang. Sana lang ay nakikita ni Eric kung ano ang nakikita ko. Dagdag pa nga ni Stella. Ma'am, seryoso ka po? Oo naman, mukha ba akong nagbibiro, Iya? Nakakapagtaka lang po kasi na gusto mo po ako para kay Sir Eric. Hindi na nga nila inaituloy pa ang kanilang pinag-uusapan nang pumusina si Eric mula sa labas ng gate. Kaagad ngang nagtungo si Aliyah sa gate upang pagbuksan niya ang kanyang amo. Nandito si Mami? Kaagad na tanong ni Eric pagkalabas niya ng sasakyan. Yes po. Sa katunayan po kanina pa po niya kayo iniintay. Ganun ba? Na-traffic kasi ako eh. Akala ko nakalimutan na nila ang birthday ko ngayon. Si Daddy, nandyan din ba? Wala po. Mamaya po yata pupunta. Tugon naman ni Aliyah.
Si Erica po pagdating namin nakatulog na. Napagod siguro ang anak ko. Pagkapasok nga ni Eric sa loob ng bahay, ay kaagad siyang sinalubong ng kanyang ina at hinalikan siya nito sa pisngi at niyakap ng daigpit. Happy 33rd birthday, my son. I love you. Thank you, Mami. Nagtampo talaga ako. Akala ko hindi mo naalalang birthday ko eh. What? Ako makakalimutan kong birthday mo? You're my only son. Bakit ko naman makakalimutan na kaarawan mo ngayon? Mas gusto kasi kitang batiin ng personal para niyakap kita at nakikita ko ang magandang ngiti sa mga labi mo. Nakangiti naman si Aliyah habang pinagmamasdan ng mag-ina na sobrang sweet sa isa't isa. Maya-maya lang ay nandito na rin ang daddy mo. Saka sila Manang Odette. Pinapunta ko sila para kasama natin silang mag-celebrate ng birthday mo. Thank you, Mami. Salamat po sa effort nyo. Nakangiting sambit ni Eric. Siyempre naman anak, mahal na mahal kita eh. Sana maging masaya ka na ulit. Yun lang naman, yung 4 na taon kong hinihiling sa Diyos. Anak, sana'y matutunan mo ng palayain si Aline. Napalingon naman si Eric kay Aliyah at unti-unting nawala ang mga ngiti sa mga labi nito. Pero pinilit niyang maging masaya upang hindi na rin malungkot ang kanyang ina. Hanggang sa dumating nga ang daddy niya at ang mga kasambahay nila at sabay-sabay silang kumain. Pinagmasdan naman ni Eric ang mga ito na ganadong kumakain. Ganon rin ang kanyang anak at si Aliyah. Sana nga balang araw ay mapalaya na kita mahal. Sana nga balang araw ay matanggap ko nang wala ka na. Wika niya pa sa kanyang sarili at kaagad na pumatak ang kanyang mga luha. Ngunit maagap rin niya itong pinunasan. 8:00 na nga ng gabi at uwi na ang kanyang mga magulang at ang 2 kasambahay ng mga ito. Kaya naman silang 3 na lamang ulit ang maiiwan sa bahay. Muli nga siyang binati ng kanyang ama at niyakap siya nito bago tuluyang umalis. Happy birthday, sir! Pagbati ni Aliyah pagbalik ni Eric sa loob ng bahay. Bakit ngayon mo lang ako binati? Kanina hindi. Nakangiting tanong na Eric sa dalaga. Hindi po ba ako yung unang bumati sa inyo noong isang araw at kahapon? Kaya ngayon ako naman po ang huli. Nakangitiring tugon ni Aliyah. Sus, may pakulo ko pa talagang ganyan ha. Thank you ah. Siya nga po pala sir, may binili po akong cake para sa iyo po. Kaso, nakabili rin po pala si ma'am, kaya hindi ko na po inilabas yun sa akin. Ano? Bakit hindi mo naman inilabas? Binili mo nga yan para sa akin tapos papanisin mo lang pala. Sorry po, ilalabas ko na po. Sige, tapos magbablow ulit ako ng candle. Double celebration kumbaga. Nakangiting sambit ni Eric. Ngumiti naman si Aliyah at nagtungo na sa kwarto ni Eric upang kuhanin ang cake at idinala niya ito sa sala kung saan naroon si Eric. May kawish po ulit sir, anas ng dalaga nang masindihan na niya ang 2 kandila. Sandaling tumitig pa si Eric kay Aliyah bago ito pumikit at pagkatapos nga ay hinipan niya na ito. Alam mo na favorite ko ang caramel flavor ah. Favorite niyo po? Hindi ko po alam na paborito mo pala yon. Pareho po pala tayo. Eh di paborito mo rin pala ang caramel flavor. Ganun na nga po. Tara po, tikman na po natin to. Kukuha lang po ako ng platito at ng pang-slice. Ngunit sumunod sa kanya si Eric sa kusina. Kukuha na rin ako ng alak. Sir, iinom ka pa rin po? Promise ko sa'yo, ito na ang last na pag-inom ko. Pangako titigilan ko na. Gusto ko lang na i-celebrate ang birthday ko with you. Hindi ka ba talaga umiinom ng alak? Sige po, kahit kalahati lang po. Good. At nag-apura na ngang tunguin ni Eric ang rep. Kumuha na rin ito ng mapupulutan nila ni Aliyah. Sabay na nga silang bumalik ng salas at pagkatapos ay sinimulan ng mag-slice ni Aliyah ng cake. At si Eric naman ang nagbukas ng cake. Cheers! Sabay angat ni Eric ng bote ng alak. Sabay nga silang tumungga ni Aliyah at natawa naman siya nang makitang napangiwi ito dahil sa sama ng lasa. Sinabayan rin nila ng kwentuhan habang umiinom at kumakain ng cake. May tanong ako sa iyo, Aliyah. Ano po yon? What if? Basta what if lang to ha. What if merong manligaw sa iyong gwapo at mayaman pero may anak na? Papayagan mo bang manligaw siya sa iyo? Or babastutin mo ka agad kasi gusto mo ang binata dahil ikaw ay dalaga? For me po, hindi hadlang sa pag-ibig kung may anak na yung isang guy. Lalo na kung gusto ko rin siya. Why not po, hindi ba? Kahit hindi pa siya mayaman, papayag akong ligawan niya ako
At kahit husgahan pa kami ng ibang tao, wala akong pakialam kasi desisyon ko yon. At wala silang magagawa. Ipaglalaban ko pa rin siya at mamahalin ko yung anak niya. Tugon nga ng dalaga na nagpaantig ng puso ng sobra ni Eric. Dahil doon ay bona ang pasya niya na magtapat na ngayong gabi sa dalaga ng kanyang tunay na nararamdaman para rito. May gusto akong aminin sa iyo, Aliyah. Pero sana after kong aminin sa iyo ito, ay sana'y walang magbago sa atin ha. Sabay tungga niya muli ng alak upang lalong lumakas ang kanyang loob na umamin. Sige lang po, makikinig lang po ako sir. Wala pong magbabago sa atin. Pero parang mali na aminin ko kaagad. Baka masaktan na naman ako eh. Sabihin mo na po, kasi nasimulan mo na po eh. Nandito lang naman po ako at handang makinig kahit ano pa po yan. Saad nga ng dalaga. Naalala mo yung bulaklak kahapon na ibinigay ko sa'yo? Opo, bakit naman po? Sinadya ko talagang bilhin yon doon sa may flower shop. Dumaan talaga ako doon para bilhin yun para sa'yo. At sinabi ko lang na allergic si mami sa rose. Kahit ang totoo ay hindi talaga. Kasi nga para sa'yo talaga yon. Pag-amin nga ni Eric sa dalaga. Pero bakit po? Bakit gusto mo akong bigyan ng bulaklak? Nagtatakang tanong ng dalaga. Because I like you. Alam kong sobrang bilis pero yun ang totoo. Maintindihan ko naman kung ayaw mo sa akin eh. And I am so sorry. Kasi binigla kita. Gusto mo ako sir? Sir naman, lasing ka na ata eh. I'm drunk, pero hindi ako lasing. Alam ko at malinaw sa akin ang sinasabi at inahamin ko sa'yo. Pero hindi mo kailangang sumagot kung wala kang may sasagot. Sorry ulit. Hindi po ako makapaniwala na magugustuhan mo ang kagaya ko. Masaya po akong malaman na may gusto ka rin sa akin. Pero sa kabilang banda, natatakot ako na baka panandalian lamang itong nararamdaman mo para sa akin. You mean, may gusto ka rin sa akin, Aliyah? Yun kasi ang pagkakaintindi ko eh. Yes po, may gusto rin po ako sa'yo, sir. Dahil sa nalaman ni Eric mula sa dalaga, ay kaagad niya itong niyakap ng maigpit habang kapwa-luhaan ang kanilang mga mata. Halos hindi siya makapaniwala na may gusto rin ito sa kanya. Pagkatapos niyang yakapin ito, ay tinitigan niya ito sa mga mata at unti-unti niyang ibinaba ang kanyang paningin sa mapupulang labi ng dalaga. Ngunit alam niyang hindi tama ang kinig niya kaagad ang labi nito dahil hindi pa naman niya ito nobya. Niyakap niya na lamang itong muli habang hinaplos ang buhok nito. Napangiti naman siya na gumanti na rin ito ng yakap sa kanya. Gusto kong makilala ang pamilya mo, Aliyah. Para personal ko ring masabi sa nanay mo ang bala kong panliligaw sa'yo. Ganun mo talaga ako kagusto? Kasi liligawan mo ako? Para saan pa yung pag-amin ko kung hindi naman ako manliligaw sa'yo? Hindi lang kita gustong maging girlfriend, Aliyah. Gusto kitang maging nanay ng anak ko. Lalo na't mama ang turing sa'yo na Erica. Pakakasalan kita. Hindi na ako mag-aaksaya pa ng panahon because life is too short. Nangilid namang muli ang mga luha ni Aliyah at sa pagkakataong ito ay siya naman ang yumakap dito. Kapwa nga sila masaya nang malamang pareho silang may gusto sa isa't isa. Umuwi nga si Aliyah kasama si Eric at Erica pero bago pa man sila magtungo roon ay tinawagan na niya ang kanyang ina at sinabi ang patungkol sa kanila ni Eric upang hindi na ito mabigla sa pagpunta nila. Mainit na tinanggap ng nanay ni Aliyah ang mag-ama. Ayos lang naman sa ginang ang panliligaw ni Eric sa kanyang anak, lalo na't 28 anyos naman na ang dalaga at gusto na rin niyang magkaroon ito ng apo. Pero nangako si Aliyah na tutulong pa rin siya sa kanyang pamilya. Ayos lang anak, kahit wag na. May trabaho naman ulit ako. Panahon na para sa sarili mo naman ang intindihin mo. Ayos lang kami anak. Alam kong iniiwasan mong magkaroon ng love life dahil kami ang iniisip mo. Pero kailangan mo ring isipin ang sarili mong kaligayahan. Mahal na mahal kita anak. Maluwalo ang sambit ng kanyang ina. Niyakap naman ito ni Aliyah at paulit-ulit na nagpasalamat. Tuwang-tuwa naman sila kay Erica dahil napaka-bibo nito at napaka-cute pa. Habang magkasama nga sila Eric at Erica sa salas ay kinakausap ni Alma si Aliyah. Anak, alam kong nasa tamang edad ka na. Yung ibang ang kaedad mo, may asawa at mga anak na pero ito lang ang bilin ko sa'yo ha. Huwag mong ibibigay ang mga dapat na hindi ibigay. Alam kong gets mo na ako hindi ba? Kapag mag-asawa na kayo,
saka mo lang yan ibigay. At kung talagang mahal ka ni Eric, irerespeto ka niya. Dahil hindi sa pagkuha ng dignidad ng babae masusukat ang pagmamahal. Hindi mo kailangang isuko ka agad ang katawan mo. Dahil kung talagang mahal ka niya, makakapaghintay yan. Maigpit na bilin ni Alma sa kanyang anak. Opo, Nay. Pakakatandaan ko po ang mga bilin mo. Mas magandang regalo naman po talaga ang virginity sa asawa. Tama ka yan, anak. At eto pa, hindi ba't may anak na si Eric? Huwag mong isusumbat sa kanya yan. Kahit gaano ka pa kagalit sa kanya kapag nag-aaway kayo. Dahil once na nagmahal ka ng lalaking may anak na, obligadong mahalin mo rin ang anak niya. Kasi parang ano lang yan eh, buy one take one. Opo, Nay. Tatandaan ko po yan. Maraming salamat po sa mga bilin nyo. Malaking tulong po ito para sa aming dalawa ni Eric. Ngumiti naman si Alma at tinaplos ang mukha ni Aliyah. Doon na rin sila naghapunan bago umuwi sa bahay ni Eric. Kailan po ulit tayo pupunta kina Lola, Daddy? Tanong ni Erica nang makalabas na sila ng sasakyan. Napangiti naman ang dalawa dahil sa sinabi nito. Hayaan mo, baby. Dadalasan natin ang pagpunta kila Lola mo, ha? Saad ni Eric sa kanyang anak at pinuhat na ito papasok ng bahay. Nang makatulog nga ang bata, ay tinawag ni Eric si Aliyah upang makausap ito. Sinabi niyang sweldohan pa rin niya ito at tutulong sa pamilya ng dalaga. Ngunit tumanggi si Aliyah sa tulong na inaalok ni Eric at sinabing hindi naman sila responsibilidad nito. Pero kahit tumanggi si Aliyah, ay willing pa rin siyang tumulong dito. Pagka-out niya sa ospital, ay kagad na nagtungo si Eric sa sementeryo kung saan nakalibing si Aling. Tinungo nga niya ang puntod nito at lumawad sa tabi ng lapida. Sa kanya ito pinunasan gamit ang kanyang mga palad. Mahal, I'm sorry kung umibig na ulit ako, ha. Pero kahit nagmahal na ulit ako, hindi kita makakalimutan. Dahil ikaw ang unang babaeng minahal ko ng sobra na hanggang ngayon ay nandito ka pa rin sa puso ko. Hindi kita makakalimutan, mahal. Ipapangako kong hindi ko pababayaan ang anak natin. Mabait si Aliyah. Mahal niya ang anak natin. Kaya alam kong hindi siya magiging kawawa. Pinapalaya na kita, mahal. Kahit na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin akong tanggapin na wala ka na. Saka siya tumayo at tumalikod na at tuluyan nang umalis sa puntod ng kanyang namayapang asawa. Kinabukasan ay sabihan na naman siya nagpunta at sinabi nga niyang patungkol sa panliligaw niya kay Aliyah. Okay lang naman niyon si ina ni Aling dahil 4 na taon na rin namang wala ang kanyang anak at karapatan ni Eric na magmahal na muli. Ang tanging bilin lamang niya ay huwag pababayaan ng bata at paminsan-minsan na ilibot ito sa kanya. Oo naman po, ma. Maraming salamat po sa pagbigay sa akin ng basbas na muli akong magmahal ng iba. Hindi po namin pababayaan ni Elia ang apo mo. Kahit na magkaroon na rin po kami ng anak, sa kapamilya ko na rin po kayo, ma. Mahal na mahal ko po kayo ni Aling. Sabay yakap niya rito. Magaan nga sa loob kapag walang humadlang sa pagmamahalan niyo ng taong mahal mo. Masaya rin ang mami at daddy ni Eric nang malamang nililigawan niya si Aliyah. Masaya sila sapagkat nakikita nilang masaya na ulit ang kanilang anak at tuluyan nang nakabangon sa sakit at hirap na kanyang mga pinagdaraanan. Ngunit pagdating niya sa bahay ay nakita niya ang sasakyan ni Leo. Bumisita pala ito kay Erica. Naabutan niya nga ito na nilalaro si Erica at si Aliyah naman ay may dalang merienda para rito. Kuya, ginabi ka na ata? Kaagad ngang tanong ni Leo nang makita si Eric. May mga pinuntahan kasi ako. Tugon nga niya at sumalubong naman sa kanya si Erica. Maliligo na muna ako. Pagpapaalam niya sa mga ito at ngumiti pa kay Aliyah bago umakyat sa kwarto upang maligo. Pagkatapos nga niyang maligo ay kaagad na nga rin siyang lumabas ng kanyang kwarto at napahinto pa siya sa paglalakad nang makitang paakyat doon si Leo. Bro, may kailangan ka? Kaagad niyang tanong rito. Gusto sana kitang makausap, Kuya Eric. Tugon nga nito sa kanya. Sure, about what? Sumilip muna si Leo sa ibaba bago muling tingnan si Eric. Sana kuya, matulungan mo ako. I need advice na rin from you. May ano kasi, may gusto ako kay Aliyah. Sad nito sa kanya, kaya naman napalunok siya at nalaki ang mga mata niya. Magiging karibal pa pala niya ito kay Aliyah. What did you say? May gusto ako kay Aliyah, kuya. Sana matulungan mo ako. Sa tingin mo ba, papasaba ako sa kanya? Nahihiya kasi akong umamin eh.
Baka pwede mo akong ilakad sa kanya. Nilapitan naman niya ito at hinawakan ng balikat. I'm sorry bro, nililigawan ko na kasi si Aliyah eh. At alam na rin niya ng mama mo. Nanggaling na ako sa inyo kanina, pati sa ate mo. Sorry Leo ah, mahal ko si Aliyah eh. Bigla namang sumilay ang lungkot sa mga mata ng binata sa nalamang iyon mula kay Eric. Ganun ba kuya? Sige ayos lang. Ano palang sinabi ni mama? Nagalit ba siya sa'yo? Hindi, okay lang sa kanya. Payag siya sa panliligaw ko kay Aliyah. Ah, that's good news. I'm so happy for you kuya. Sad nito, pero hindi yon ang ipinapakita ng mga mata niya. Halata kasing nadismaya ito sa nalaman niya, pero wala na siyang magagawa roon kung hindi ang tanggapin na lamang. Nagpaalam na rin siya kay Erica at pati na rin kay Aliyah na uuwi na siya. Ganon nga rin kay Eric. Habang nagmamaneho nga si Leo, ay hindi niya makalimutan ang sinabi ni Eric sa kanya. Ngayon lang ulit siya nagkagusto sa babae, pero hindi pa magiging kanya. Habang naiisip nga iyon, ay napakatuloy ng pagmamaneho niya na para bang hinahabol siya ni kamatayan. Mabuti na lamang at nakapag-isip-isip siya ng maayos nang maalala ang kanyang ina. Nawala na nga siya ng ate, paano lalaman kung pati siya ay mawawala rin. Huminga nga siya ng malalim bago muling nagmaneho. Makalipas nga lang ng isang buwan na panliligaw na Eric sa dalaga, ay sa wakas ay sinagot na rin siya nito. Wala ngang mapaglagyan ng saya na nararamdaman ngayon ni Eric. Muli naman niyang naranasang sumaya ng sobra. Ipinaramdam talaga ni Eric kung gaano niya kamahal ang dalaga. Walang araw na hindi niya sinasabing mahal na mahal niya ito. At sa paglipas pa ng ilang buwan, ay napagdesisyonan nga niyang alokin ang dalaga ng kasal. Dahil na rin ayaw niyang mag-aksaya pa ng panahon. Dinala niya muna si Erica sa mami niya upang magawa ang balak na pagpopropose. Inaya niya ng date si Aliyah at nanood sila ng sine at kumain sa restaurant at doon nga niya balak na gawin ang pagpopropose. Ang una niyang ginawa ay nanghiram siya ng gitara sa isang binatang customer at bumalik sa table nila ni Aliyah. Nakangiti naman ang dalaga hanggang sa tumugtog na ng gitara sa Eric at sinimulan na nitong kumanta. Namangha naman ang dalaga dahil talaga namang napakaganda ng boses na Eric, bagay na hindi niya alam. Paborito nga niyang kantahin ang kinakanta ngayon ni Eric. May mga tao rin na nag-video kay Eric hanggang sa matapos nga siyang kumanta at ibabalik na sana niya ang gitara, ngunit nag-request ang customer na muli siyang kumanta, kaya naman pinagbigyan niya ang mga ito. Habang kumakanta nga siya at nakatitig lamang si Aliyah sa kanya, ay mas lalong nainlab ang dalaga sa kanya. Nang matapos nga siyang kumanta, ay kaagad nga niyang ibinalik ang gitara sa may-ari at bumalik kay Aliyah. Lumapit ito sa tabi ng kanyang nobya at napatayo na lamang kaagad ang dalaga nang makitang lumuhod si Eric sa tabi niya. Nagsigawan naman ang mga tao na nakakaalam sa gagawin ni Eric. Maging si Aliyah nga ay alam na rin ito. Sa hilig ba naman niyang manood ng mga K-drama, kaya alam niyang magpo-propose na sa kanya ang kanyang boyfriend. Aliyah Castañeda, will you be my wife? Nakangiting tanong na Eric kay Aliyah habang tumutulo ang mga luha niya. Yes na yan! Yes na yan! Sigaw naman ng mga tao na naroon. Pinunasan naman muna ni Aliyah ang mga luha ni Eric bago siya nagsalita. Oh babe, magpapakasal ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Aliyah at bigla ring nagpatakan ang kanyang mga luha dahil sa saya. Kaagad niyang isinuot na Eric ang singsing sa daliri ni Aliyah, sakay ito tumayo at siniil ng halik ang mga labi ng dalaga. Kasala na yan! Masayang sigawan ng mga tao sa paligid nila. Oo naman, kasala na talaga ito kaagad. Tugon nga ni Eric sa kanila at muli na namang siniil ng halik ang kanyang fiancé at niyakap ito ng mahigpit. I love you babe. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya ngayon, muli na naman akong ikakasal sa babaeng mahal na mahal ko. At bago nga ang kasal, ay nagkaroon muna sila ng engagement party na dinaluhan ng mga kaibigan nila Aliyah at Eric. Naroon rin ang pamilya ni Aliyah na todo suporta sa kanilang dalawa. Naroon rin ang mga kilalang negosyante at mga kilalang tao sa bansa ng mga kaibigan ng daddy ni Eric. Nagulat naman sila dahil akala nila ay hindi darating ang ina at kapatid ni Alain. Pero dumating sila at binati ang dalawa at masaya ang mga ito para sa kanila. Ipinaalam rin nila sa Erica na kung maaaring iuwi muna nila ito
at doon na muna ng 2 araw. Pumayag naman si Eric sa hiling ng dating biyanan. Kaya naman hindi pa man tapos ang party ay kinuha na nila sa Erica. Nung una ay ayaw pang pumayag ng bata na sumama, pero nang kausapin ito ni Aliyah ay pumayag na nga rin ito at sumama. Sa wakas, Iya, nangyari rin ang gusto kong kayo ang magkatuluyan ng anak ko. Masayang-masaya ako noong sinabi sa akin ni Eric na nanliligaw na siya sa'yo. Sabi ko na lahat ng nangyayari ay may dahilan, na wala man si Elaine, nakatagpo naman ulit ang anak ko ng tulad mo. Ikaw na ang bahala sa anak at apo ko ha. Pero syempre, kailangan ka ring alagaan ni Eric. Ganun talaga ang ginagawa ng mag-asawa. Sad nga ng mami ni Eric at yumakap pa kay Aliyah. Nakangiti naman si Eric habang pinagmamasdan ng dalawa. Masaya siya, natanggap ng mga magulang niya ang babaeng napili niyang ulit pakasalan. Sa kabila ng lungkot at paghihirap na naranasan niya noon, ay muli ulit siyang sumaya ng sobra ngayon. Hanggang sa maayos na nga nila ang mga kakailanganin sa kanilang kasal. Maayos na ang lahat at kasal na lamang ang kulang. Sa beach nga nila naisipang magpakasal ni Aliyah upang maiba naman dahil sa simbahan sila noon kinasal ni Elaine. Ilan lang rin ang nakapunta sa kasal nila. Mga ilang kamag-anak at kaibigan lamang ng groom at bride ang mga naroon na bisita. Siyempre, flower girl sa Erica na lalong lumitaw ang kagandahan kahit bata pa lamang. Simple lamang ang kanilang kasal pero maganda at punong-puno ng pagmamahalan. Nakatayo ang lahat sa magkabilang gilid habang lumalakad si Aliyah sa gitna patungo sa kanyang groom na kanina pa umiiyak. Kaya naman maging siya ay hindi maiwasang maiyak. Ganoon din ang mga taong nakasaksi ngayon sa kanilang pag-iisang dibdib. Lumapit muna si Aliyah sa kanyang ina at niyakap ito at hinalikan sa pisngi. Sunod nga ay sa mami ni Eric at pati na rin sa daddy nito. Saka siya muling naglakad patungo sa kanyang mapapangasawa. Nang makalapit siya, ay kagad ngang iniabot ni Eric ang kanyang kamay upang alalayan ng napakaganda niyang bride. To my beautiful bride, thank you so much and I love you so much, babe. Single father ako nang makilala mo ko. Hindi kagaya mo na dalaga at wala pang anak. Pero isa ka sa mga babaeng nagpapatunay na hindi lahat na tumitingin sa sitwasyon ng lalaki. Hindi lamang ako ang minahal mo, pati na rin ang anak ko. Alam ko naman na mas una mo talagang minahal ang anak ko. Kahit na hindi mo siya anak, minahal mo siya na parang tunay mong anak. Kaya't napakaswerte naming mag-ama sa'yo. Mahal na mahal ka namin ni Erica. Luha ang sambit nito at halos hindi na maituloy pa ang mga sasabihin dahil sa kanyang pag-iyak. Pinapangako kong mamahalin kita habang buhay, kayo ni Erica, at ng magiging mga anak natin. Grabe siya iyakin ka talaga. Sad nga ni Aliyah, kaya naman natawa na lamang ang mga bisita, maging si Eric. Salamat din sa pagmamahal sa akin. Saka kahit siyaya lang ako na Erica, hindi mo ako itinuturing na iba. Hindi ko talaga akalain na ang gwapong nurse na kagaya mo ay magkakagusto at mamahalin ng yaya ng anak niya. Sobrang mahal na mahal rin po kita. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. At sa huling sinabi nga niya, ay iniyak na rin siya. Pagkatapos maisuot ang kanilang wedding rings, ay dineklara na ng pari na sila ay mag-asawa na. Kitang-kita sa mga mata nilang dalawa ang labis na kaligayahan. Doon na rin ang reception area at inimbitahan nga nila ang mga taong naroroon rin sa beach na iyon. Kapwa man pagod ang mag-asawa, ay napakasaya naman nila. Doon na rin sila magpapaiwan pagkatapos ng celebration upang masolo na nila ang isa't isa. Ngayong gabi na nga isusuko ni Aliyah ang kanyang sarili sa kanyang asawa. Nakaupo sila ngayon sa kama habang pinagsasaluhan ang labi ng isa't isa. At habang inaangkin nga nila ang labi ng isa't isa, ay nag-uumpis nang gumapang ang kamay ni Eric sa iba't ibang parte ng katawan ni Aliyah. Bagay na hindi naman tinutulan ng kanyang asawa. Unti-unti na nga rin niyang hinuhubad ang mga suot nito hanggang sa matagumpay niyang maialis ang lahat ng saplot nito. Pinagsawaan muna niyang pagmasdan ang hubad na katawan ng asawa bago niya ito maingat na inihiga at siya naman ang naghubad. Muli niya itong hinalikan habang nasa ibabaw siya nito, pababa sa leeg, sa collarbone ni Aliyah hanggang sa balikat at muling tataas ang halik niya sa mga labi ni Aliyah. Dilandas na rin ng kamay niya ang pagkababae ng kanyang asawa na talaga namang nagpaliyab dito. Parang natatakot ako, babe, saad ni Aliyah habang nakahawak sa kanyang dibdib.
Shh! Sabay lapat niya ng kanyang hintuturo sa mga labi nito. Hindi ka dapat matakot, babe. Promise, dahan-dahan lang. Tumango naman si Aliyah bilang pagsang-ayon. Hanggang sa tuluyan nang naangkin ni Eric ang katawan niya. Nagising na lamang siyang nakabalot lamang ng kumot ang hubad niyang katawan habang nakaunan siya sa bisig ni Eric. Dahan-dahan pa niyang hinaplos ang mukha nito at bahagyang umangat upang mahalikan nito sa mga labi. 2 araw lamang ang itinagal nila sa beach at nagdesisyon na silang umuwi upang makasama na rin nila sa Erica, na ngayon ay anak na rin ni Aliyah. Ilang buwan nga lang ang lumipas mula nang makikasal sila ay nagbuntis na kaagad si Aliyah, bagay na ikinatuwa ng labis na Eric, maging ng kanilang mga magulang. Doon na nga rin nagpa-check up si Aliyah kung saan nagtatrabaho si Eric, kaya naman sasamahan siya nito. Medyo masela ng pagbubuntis niya, kaya naman kailangan niyang mag-bed rest. Kaya pansamantala munang tumira sa kanila ang kapatid niyang babae upang maalagaan siya maging sa Erica. Hanggang sa isinilang nga niya ang unang anak nila ni Eric na pinangalanan niyang Alisa Erich dahil babae rin ito. Sa ngayon ay pumasok na si Eric sa kumpanya ng daddy niya dahil siya ang magiging tagapagmana nito. Kahit labag sa loob niyang talikuran ng pagiging nurse ay kailangan niya itong gawin dahil walang ibang magpapatakbo ng kumpanya ng kanyang ama kapag ito ay nawala na. Sa kabila ng pagiging abala sa trabaho ni Eric ay hindi naman niya napabayaan ang mag-ina niya. Lagi pa rin siyang naglalaan ng oras upang makabanding ang mga ito. Isa sila sa pamilyang masaya at payapa ang pamumuhay at sinusuportahan ng isa't isa. Nang mag-5 taong gulang na ang anak nila ni Eric ay bumalik na sa pag-aaral si Aliyah at si Eric nga ang nagpapaaral sa kanya hanggang sa makapagtapos nga siya ng kolehiyo sa kursong nursing. Siya na nga ang magpapatuloy sa simulan ni Eric.